It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution in the mode prescribed by law, that you shall be transferred to custody of the warden. Your body shall be subjected to shock by sufficient current of electricity. May God have mercy upon you. Can I please have my mom before I go? Mr. Bailey, please hold Miss Pike in the dock. Please, let me just love my mom. Please hold the dock. I love you. I love you too. And I love you too. Ang babaeng ito, si Krista Pike, ang pinakabatang tao sa kasaysayan ng Estados Unidos na hinatulan ng kamatayan. Isang kwentong hinabi mula sa selos, isang nakakatakot na pagkahumaling sa kulto, at isang gabing nagdulot ng matinding sindak sa isang buong lungsod. Sa isang malamig na umaga ng January noong 1995, isang mag-asawang nagjo-jogging malapit sa agricultural campus ng University of Tennessee ang nakapansin ng bakas ng dugo sa nagyayelong mga dahon. Sinundan nila ito, at doon nila natuklasan ang labi ng isang dalagang malupit na kinitil. Halos hubad, puno ng matitinding pinsala, bahagyang durog ang bungo at may inukit na kakaibang simbolo sa kanyang balat. Mayroon ding tila kinuha mula sa kanya ang salarin bilang isang nakakatakot na alaala. Ang eksenang iyon ay yumanig sa katahimikan ng Knoxville, isang komunidad na kilala sa maamong kapaligiran at mainit na samahan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting binuo ng mga investigador ang mga ebidensya na nagturo sa isang teenager na tila nasisiyahan pa sa karahasan. Habang lumilitaw ang katotohanan, nabunyag ang isang nakakatakot na halo ng personal na galit, madidilim na ritual, at matinding uhaw sa pinsala. Bawat piraso ng ebidensya ay nagtuturo sa iisang tao, si Krista Pike. Ang nakakagimbal na detalye ng kanyang krimen ang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakanakakatakot na personalidad sa modernong kasaysayan ng Tennessee. Noong kalagitnaan ng 90s ang Knoxville, Tennessee ay may populasyon na humigit kumulang 175,000 katao, puno ng mga estudyanteng nag-aaral sa University of Tennessee. Kilalang kilala rin ang lungsod sa isang programang pang-edukasyon na tinatawag na Job Corps na matatagpuan malapit sa Dale Avenue sa hilagang kanlurang bahagi ng Knoxville. Ang pasilidad na ito, na ngayon ay sarado na, ay nag-aalok ng libreng edukasyon at pagsasanay sa trabaho para sa mga kabataang kapos sa oportunidad. Sa pinakamagandang anyo nito, nagsilbi itong pangalawang pagkakataon para sa mga kabataang huminto sa pag-aaral o naharap sa kahirapan, pinagbabawal at magulong tahanan. Ngunit pagsapit ng 1995, nagkaroon na ito ng masamang reputasyon dahil sa maling pamamalakad at madalas na gulo na umaabot pa sa batas. Madalas sumiklab ang tensyon sa loob ng mga dormitoryo kung saan ang mga estudyanteng galing sa mahihirap na pinanggalingan ay nagkakaroon ng alitan imbes na pagkakaisa. Sa katunayan, isinara ang center noong April 1995, ilang sandali matapos ang isang eskandalong yumanig sa buong lungsod. At ang eskandalong iyon ay ang pagkitil na tuluyang nagbago sa alaala ng Knoxville tungkol sa kanilang Job Corps. Nagsimula ang lahat sa isang gabing hindi malilimutan nang 4 na kabataan ang sabay-sabay na umalis sa dormitoryo, ngunit 3 na lamang ang bumalik. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Bago ang mga pangyayaring naganap sa madilim na gabing yon ng taglamig, isang dalagang nagngangalang Krista Pike ang dumating sa Knoxville Job Corps na may pag-asang mabago ang takbo ng kanyang buhay. Ipinanganak noong 1976, lumaki si Krista sa piling ng kanyang lola. Dahil sa problema ng kanyang ina sa alak at sa pagkawala ng kanyang ama, naging magulo at hindi matatag ang kanyang kinalakihan. Nang pumanaw ang kanyang lola, bumalik siya sa kanyang ina at doon nagsimulang tuluyang bumagsak ang kanyang buhay. Nalulong siya sa ipinagbabawal at kalaunan ay napunta sa juvenile detention dahil sa pagnanakaw. Sa kabila nito, may natitirang pag-asa sa Job Corps kahit sa papel lamang. Opisyal siyang nag-enroll para mag-aral ng nursing, ngunit mas naging abala siya sa pakikisalamuha kaysa sa pag-aaral. Hindi nagtagal, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Taral Ship, isang taga-Memphis na pumunta rin sa Job Corps upang mag-aral ng culinary arts. May madilim ding nakaraan si Taral, lumaki sa kahirapan at may koneksyon sa gang. Ngunit tulad ni Krista, naghahangad din siya ng panibagong simula. Gayunpaman, dala niya ang kakaibang interes sa kulto, satanismo at madidilim na ritual. Mga bagay na parehong nakakaakit at nakakatakot sa mga tao sa paligid nila. Hindi nagtagal, naging halos hindi na mapaghiwalay sina Krista at Taral.
Pinag-ugnay sila ng matinding emosyon, pagiging rebelde at pagkahumaling sa mga demonyong konsepto. May isa pang estudyante, si Shadola Peterson, na madalas sumama sa kanila at may kaparehong interes. Ang tatlo ay magkakasamang naninirahan sa dormitoryo ng Job Corps, bumuo ng matibay na samahan sa isang lugar na sana ay para sa pagbabago ng buhay. Ngunit sa ilalim ng lahat, unti-unting namuo ang selos at galit, lalo na nang pumasok sa eksena ang isa pang estudyante, si Colleen Slemmer. Si Colleen Slemmer ay galing Jacksonville, Florida. Wala siyang mabigat na problemang pinagmulan, at sa katunayan, isa siyang normal at masipag na estudyante na nag-aaral ng computer technology. Ngunit sa isipan ni Krista, may nilabag na hangganan si Colleen. Ayon sa mga tsismis, naniniwala si Krista na sinusubukan ni Colleen na akitin si Taral o sirain ang kanilang relasyon. Mariin itong itinanggi ni Colleen, pati na rin ng kanilang mga kaibigan na nagsabing wala siyang romantikong interes kay Taral. Pero sa kabila nito, lalo lamang lumala ang hinala ni Krista. May mga ulat na ilang beses niyang kinumpronta si Colleen, inaakusahan na palihim itong gumagala sa gabi o sumisilip sa kanyang kwarto. Hindi malinaw kung may katotohanan ang mga paratang na iyon. Ang malinaw lang na humaling si Krista kay Colleen, isang obsession na unti-unting magtutulak sa kanya sa sukdulang karahasan. Sa pakiramdam niya na isang banta si Colleen, sinabi pa umano ni Krista sa kanyang mga kaibigan na nakakaramdam siya ng galit at gusto niyang may gawin tungkol dito. At ang lahat ng tensyon na ito ay sumabog noong gabi ng January 12, 1995. Sa gabing iyon, nakumbinsi ni Krista si Colleen na sumama sa kanila ni Taral at Shadola palabas ng dormitoryo, kapalit ng pangakong magsishare ng sigarilyo. Bandang alas 8 ng gabi, naglakad ang grupo palabas ng campus, papunta sa madilim na lugar na malayo sa ilaw. At nang matapos ang gabing iyon, 3 na lang ang bumalik. Sa isang liblib na kakahuyan malapit sa agricultural campus ng University of Tennessee, doon hinarap ni Krista Pike si Colleen Slemmer. Ang simpleng argumento ay mabilis na nauwi sa karahasan. Ayon sa mga naging pahayag, inakusahan ni Krista si Colleen na inaagaw si Taral at agad siyang inatake. Tinulungan ni Taral si Krista na sulukin ang natatakot na biktima, habang si Shadola naman ay nagsilbing bantay. Bagamat hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ang lawak ng kanyang pagkakasangkot. Ang sumunod ay isang malupit na eksena, gamit ang box cutter, paulit-ulit na pininsala ni Krista ang katawan ni Colleen. Sa tuwing susubukan nitong tumakas, hahabulin siya ni Taral. Pinipigilan ang kahit anong pag-asa ng pagtakas. Halos 1 oras tumagal ang pag-atake. Isang malupit na pagpapahirap na lalo pang lumala. Gumamit sila ng piraso ng aspalto upang durugin ang bungo ni Colleen. At sa pinakamatinding bahagi, isang pentagram ang inukit sa kanyang dibdib, sumasalamin sa baluktot nilang pagkahumaling sa satanismo. Natapos lamang ang karahasan nang tuluyang bawian ng buhay si Colleen, ngunit hindi doon nagtapos ang kabangisan. Ipinagyabang pa ni Krista na kumuha siya ng bahagi ng bungo ni Colleen bilang tropeyo. Pagbalik nila sa dormitoryo, tila walang kahit anong pagsisisi ang mga salarin. Ikinuwento pa ni Krista ang buong detalye sa ibang estudyante habang ipinapakita ang duguan niyang souvenir. Sumasayaw pa siya habang masayang inilalarawan ang mga huling sandali ng biktima. Ayon sa isang nakasaksi, paikot-ikot siyang sumasayaw habang nagsasalita, nakangiti at tila nag-e-enjoy pa. May mga sandaling tila umaawit pa siya ng la-la-la habang kinukwento ang karumaldumal na pangyayari. Ang ganitong klase ng kasiyahan sa gitna ng kalupitan ay nag-iwan ng matinding takot at pagkabigla sa sinumang nakarinig nito. Nang matagpuan ang bangkay ni Colleen noong January 13, 1995, agad na sinimulan ng mga autoridad ang masusing investigasyon. Ang kalagayan ng crime scene ay sobrang malupit. Dugo na nakakalat sa mga tuyong dahon, nagkalat na mga damit at mga bakas ng paa na malinaw na palatandaan ng matinding pakikipaglaban. Hindi ito pangkaraniwang krimen kahit para sa pulisya ng Knoxville. Sa una, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Ngunit malinaw na ang pag-atake ay personal, matagal at puno ng galit. Paulit-ulit siyang sinaktan at pininsala, isang indikasyon ng matinding emosyon sa likod ng krimen. Habang iniimbestigahan ang lugar, may napansin ang staff ng Job Corps. Hindi nakabalik si Colleen sa dormitoryo noong nakaraang gabi, pero may 3 estudyante na bumalik, sina Krista, Taral at Shadola. Nang suriin ang records, napag-alamang sabay-sabay silang umalis noong gabing iyon. Sa simula, hindi pa yon sapat para mag-aresto, ngunit mabilis kumalat ang usap-usapan sa campus. May mga estudyanteng nakakita umano kay Krista na ipinapakita ang isang piraso ng buto.
at ipinagmamalaki pa ang isang pagkitil. Nabahala ang mga estudyante. Ipinaalam nila ito sa kanilang mga magulang at ang mga magulang naman ay agad na nakipag-ugnayan sa pulisya. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga awtoridad. Noong January 15, kinausap nila sina Krista, Taral at Shadola. At hindi nagtagal, bumigay silang lahat. Bawat isa ay umamin, bagamat magkakaiba ang detalye ng kanilang pagkakasangkot. Si Krista ang pinakabukas magsalita. Ikinuwento niya ang mga detalye, mga impormasyong tanging taong naroon sa crime scene lamang ang nakakaalam. She was still waiting. I said, Colleen, do you know who's doing this to you? And she was just going, just talking like that. But I don't know what she was saying. Nang halughugin ng pulisya ang kanyang kwarto, nakakita sila ng mga ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanya sa krimen. Pinaka nakakakilabot sa lahat, ang piraso ng bungo ni Colleen. Bukod dito, nadiskubre rin ang mga bagay na nagpapakita ng kanyang pagkahumaling sa okulto, kabilang ang isang maliit na shrine na ginagamit umano sa mga ritual. Ang malupit na pagkitil sa 19 years old na si Colleen Slemmer ay nagdulot ng matinding takot at haka-haka sa buong komunidad. Ngunit agad itong nilinaw ng pulisya. Hindi ito random na krimen, hindi rin ito gawa ng isang estranghero. Ayon sa investigasyon, malapit sa biktima ang mga suspek at ang motibo, isang love triangle. Lumabas na parehong may koneksyon ang dalawang babae sa isang 17 years old na lalaki. Natagpuan ang katawan ni Colleen sa isang masukal na lugar, bahagyang hubad at puno ng pinsala. Kinumpirma ng autopsy na paulit-ulit siyang pininsala gamit ang matutulis na bagay, posibleng meat cleaver at razor o box cutter. Pagkatapos nito, inatake pa siya sa ulo gamit ang isang malaking tipak ng aspalto. Agad na nagliyab ang reaksyon ng publiko. Binaha ng balita ang media tungkol sa malupit na pagkitil kay Colleen, lalo na ang umano'y koneksyon nito sa satanic rituals. Noong March 1996, humarap sa korte si Krista Pike. Kinasuhan siya ng first-degree murder at conspiracy to commit murder. Ipinakita ng mga prosecutor ang napakaraming ebidensya, mga pag-amin, testimonya ng mga saksi at ang matinding kalupitan ng sinapit ng biktima. Ayon sa kanila, hindi ito simpleng away lamang, pinlano ito. At mas lalong nakakakilabot, tila nasiyahan pa si Krista sa kanyang ginawa. Tumestigo si Shadola Peterson bilang state witness. Ibinunyag niya ang tensyon sa pagitan ng grupo bago nangyari ang krimen. At mas lalo pang nagulat ang lahat ng sabihin niyang pinag-usapan umano ni na Krista at Taral ang tungkol sa human sacrifice. Sa panig ng depensa, iginiit nila ang magulong nakaraan ni Krista, ang kanyang childhood trauma, mental instability at paggamit ng pinagbabawal. Ayon sa kanila, emotional siyang hindi matatag at naimpluwensyahan lamang ni Taral. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng hurado. Sa loob lamang ng ilang oras na deliberasyon, napatunayan siyang guilty. At pagkatapos nito, ibinaba ang hatol. It is therefore ordered that you shall be put to death by electrocution in the method prescribed by law, that you shall be transferred to the custody of the warden. Your body shall be subjected to shock by sufficient current of electricity. May God have mercy on you. Can I please have my mom before I go? Mr. Bates, please hold this pipe in the dock. Please, let me just have my mom. Please hold it. I love you. I love you too. And I love you too. Si Krista Pike ang naging pinakabatang babae sa kasaysayan ng Estados Unidos na hinatulan ng kamatayan. Noong March 1996, ipinataw sa kanya ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng electrocution, ang paraan ng execution sa Tennessee noong panahong iyon, bagamat pinag-aaralan na rin noon ang lethal injection bilang alternatibo. Samantala si Taral Shipp, na wala pang 18 taong gulang nang mangyari ang krimen, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol matapos ang 25 taon. Si Shadola naman ay nakatanggap ng probation, kapalit ng kanyang pakikipagtulungan sa mga awtoridad. Dahil sa matinding kalupitan ng krimen, marami ang naniwala na naibigay na ang hustisya.
Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Kahit matapos mahatulan, hindi naging tahimik ang buhay ni Krista Pike sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga taon sa death row ay napuno pa rin ng karahasan at kontrobersya. Sa isang panayam, sinabi niya, I'm 22 years old and this is it for me. And there's just so much more that I wanted to do with my life than be sitting in a room by myself 23 hours a day. I should be out going to school or working and having fun with my friends. That's my mom and my stepdad. The cat Tigger, I just love him. I love my dog Ed. These are the only kind of stuffed animals we can have because we can't have the ones that are stuffed with things in them. They think we might hide something in there. Well, breakfast is at about 6:30. Then I get up when it's time to go outside and exercise. Come back in and go to the shower. Ikinwento rin niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay sa kulungan, mag-isa sa loob ng selda ng halos 23 oras bawat araw, simpleng routine, kaunting oras sa labas, at balik na naman sa pagkakakulong. Ngunit hindi rin nawala ang karahasan. Noong 2001, sinubukan umano niyang atakihin ang kapwa niya bilanggo gamit ang sintas ng sapatos. Dahil dito, nadagdagan pa ang kanyang kaso. Noong 2012, muli siyang naging laman ng balita dahil sa isang kakaibang plano ng pagtakas. 2 lalaki ang sangkot, isang dating prison guard at isang lalaking humahanga sa kanya na matagal nang sumusulat ng liham. Ngunit bago pa ito maisakatuparan, agad itong natuklasan ng mga autoridad. Ipinakita nito na hanggang sa loob ng kulungan, may mga taong patuloy pa ring nahuhumaling sa kanyang kwento. Sa paglipas ng mga taon, naging komplikado ang kanyang kaso, paulit-ulit na apela, mga legal na hakbang at pabago-bagong desisyon. May pagkakataon pa na siya mismo ang humiling na madaliin ang kanyang execution. Ngunit kalaunan ay binawi rin ito at sinubukang ipagpaliban. Ipinaglaban ng kanyang mga abogado na dapat siyang bigyan ng pagkakataon dahil sa kanyang mental health issues at mga pagkukulang umano sa kanyang unang paglilitis. Ngunit iginiit ng estado ng Tennessee na sapat na ang mga naging proseso. Sa kabila ng mga panawagan na ipatupad ang kanyang sentensya, hanggang ngayon, wala pa ring itinakdang petsa para sa kanyang execution. Mahigit 25 taon na ang lumipas mula nang makitil si Colleen Slemmer at si Krista Pike ay nananatiling nag-iisang babae sa death row ng Tennessee. Mas matagal na niyang ginugol ang kanyang buhay sa loob ng kulungan kaysa sa labas nito at sa huli, inamin niya, ang Knoxville Job Corps na nadungisan ng matinding kontrobersya ng krimeng ito ay tuluyang nagsara makalipas lamang ang ilang buwan matapos ang insidente. Habang lumilipas ang panahon, patuloy ang tanong, maaari bang ang isang buhay na puno ng trahedya at emosyonal na pinsala ay maging dahilan para sa ganitong kalupitan? Sa kasalukuyan, pinaghahandaan ng estado ng Tennessee ang pagtatakda ng execution date para kay Krista Pike. Ngunit ayon sa kanyang mga abogado, hindi pa ito ang tamang panahon. Ipinaglalaban nilang dapat ibaba sa mas magaan na parusa ang kanyang sentensya. Ito ay tugon sa pahayag ng Attorney General ng Tennessee na nagsasabing wala na umanong natitirang legal na option si Pike. Sa ngayon, siya pa rin ang nag-iisang babae sa death row ng estado. Para sa pamilya ni Colleen Slemmer, ang sakit ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay ay isang pinsala na hindi kailanman tuluyang maghihilom. Para naman sa sistema ng hustisya, ang kasong ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kabilis magbago ang isang lugar na para sana sa pagbangon tungo sa walang saysay na karahasan. Ang iniwang aral ng kasong ito ay mabigat, isang babala kung paanong ang selos, takot at obsesyon ay maaaring humantong sa isang bangungot na hindi na mapipigilan. Ipinapakita rin nito na may mga trahedyang napakatindi na hinahati ang buong komunidad sa usapin ng moralidad, parusang kamatayan at ang balanse sa pagitan ng hustisya at awa. Anuman ang maging kahihinatnan ng kanyang kaso, ang kwento ni Krista Pike at ang karumaldumal na krimeng kanyang ginawa ay mananatiling isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Tennessee. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalantad ng nakakakilabot na kasong ito. Kung ikaw ay nabigla o napaisip, ibahagi mo ang iyong saloobin sa comments. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at samahan kami sa mga susunod pang kwento na maglalantad sa pinakamadilim na bahagi ng pagkatao. Sama-sama nating pinananatiling buhay ang mga aral at sinisigurong hindi kailanman makakalimutan ang boses ng mga biktima. Salamat sa panonood, mag-subscribe o follow para sa mas marami pang kwento.